Sa patuloy na kaguluhan sa Middle East, lalong tumataas ang tensyon sa pagitan naman ng Israel at Turkey. Yan ay matapos bombahin ng Israel ang military airbase ng Syria. Sa ngayon ay parehong nagpapalitan ng mga banta ang dalawang makapangyarihang bansa habang kanya-kanya na ring deploy ng mga puwersa sa mga hangganan nito. Sakaling sumiklab ang bagong digmaan ay malaking gulo ito, kaya't ang tanong ay kung paano sila awatin ng Amerika. Matapos bombahin ng Israel ang Syrian military airbase kung saan sinira nito ang mga runway at ilang pasilidad, ngayon ay nagpapalitan na sila ng mga banta. Ayon sa Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng Turkey, ang Israel ay isang estratehikong destabilizer na inaakusahan ito ng pagdudulot ng kaguluhan at pagpapalaganap ng terorismo sa rehiyon. Dagdag pa nito na sinisira umano ng Israel ang katatagan sa rehiyon at pinapalakas ng Israel ang mga pag-atake sa Damascus at Lebanon na binabanggit ang mga banta mula sa mga milisya na sinusuportahan ng Iran, habang nagbabala din si Tom Barak, ang embahador ng Amerika sa Turkey, na ang isang pag-atake ng Israel sa airbase ng Syria ay magdudulot ng direktang tunggalian sa pagitan umano ng Israel, Turkey at Syria. Sa inilabas na satellite image ay makikita ang apat na tama sa runway. Ang runway ay dati nang sinira ng Israel, ngunit pinondohan umano ito ng Turkey para sa pag-aayos. Dati nang nagbabala ang Israel sa Turkey na huwag umanong magtatag ng puwersa sa Syria, ngunit hindi pinakinggan ng Turkey ang Israel at tingin ng Israel dito ay ginagawang plataporma ang Syria para sa pagpapalawak ng kapangyarihang militar ng Turkey. Ayon sa Israel, kung itutuloy ng Turkey ang mga ambisyon nito sa Syria, ay ipinapahiwatig ng Israel na handa itong makialam at gumamit ng puwersa kung kinakailangan. אנחנו לא נסבול התבססות צבאית טורקית שיורדת דרומה, כי היא מאיימת עלינו. את זה העברנו באופן כללי. עכשיו אנחנו ראינו שיש כוונה של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית לקו שלה, קרוב לחלב, והעברנו מסר. איך אגדיר לך את המסר? Don't. המסר עבר? המסר עבר, אבל כנראה שלא שמעו אותו, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה יותר טובה. Giit naman ng Pangulo ng Turkey na si Erdogan kahapon ay hindi man lang umano ipinaalam ng Israel na aatake pala ito sa Syria. Grabing mindset ba, kailangan pa palang magpaalam. Ngayong ang dalawang makapangyarihang kasosyo ng Amerika ay gumuguhit ng magkasalungat na red line sa iisang bansa, ay wala pang inilabas na pahayag kung paano sila awatin ni Trump. Sakali mang ayaw magpaawat ng dalawa, abay maganda-gandang laban ito dahil hindi magkakalayo ang puwersang militar ng dalawang bansa. Sakali mang magka-full-scale war ang dalawang bansa ay mas lamang ang Turkey pagdating sa mga manpower at naval force laban sa Israel dahil mayroon itong maraming warship at mayroon din itong 12 submarine. Ngunit ang advantage naman ng Israel ay nagtataglay naman ito ng mga advanced na puwersang panghimpapawid. Ang Israel ay mayroon ding elite intelligence capabilities upang tukuyin kung ano ang tatamaan at kung saan tatamaan ang kalaban. Bukod pa ay bihasa din ng Israel sa labanan dahil palagi nila itong nararanasan at sa madaling salita ay proven and tested, habang ang Turkey naman ay puro lamang military drills. Sakaling sumiklab ang gyera sa pagitan ng Israel at Turkey, ayon sa mga military expert ay dito umano masasaksihan ang tinatawag na dogfighting o air-to-air combat ng mga fighter jets. Dahil kung ang Pilipinas ay mayroon 11 light fighter jets, ang dalawang bansa namang ito ay nagtataglay ng kulang-kulang 300 fighter jets, at kapag sinabing air-to-air combat ay isa ang Israel sa may record history. Sa ngayon ay nag-deploy na ng mga radar at air defense system ang Turkey malapit sa mga border nito sa Syria, na pipigil umano sa mga puwersang panghimpapawid ng Israel sakaling tangkain itong pumasok sa airspace ng Turkey, habang ang Israel naman ay nagsagawa rin ng air patrol sa Syria gamit ang mga stealth fighter jets nito. Sa border naman ng Israel sa Syria ay bumisita din si IDF Chief Eyal Zamir para sa briefing ng mga ground forces ng Israel.
Samantala, muli namang naglunsad ng airstrike ang Israel sa Gaza gamit ang isang UAV o drone nito. Ayon sa report, sa unang strike ay todas ang Hamas military wing commander habang sa pangalawang strike naman ay siyam naman ang natodas kabilang ang babaeng Hamas police commander. At sa iba pang update mga kabayan, matapos targetin ng Iran ang UAE gamit ang dalawang ballistic missiles noong Martes, inanunsyo ng UAE kahapon na tinatapos na nila ang lahat ng pakikipag-trade sa Iran. Ayon sa report, nangyari ang pag-atake ng Iran matapos ang phone call ni na Trump at Bin Zayed. Iran has continued to launch new attacks, firing 2 missiles at the UAE on Tuesday. The event triggered alerts, forcing millions of people into shelters. In response, the foreign ministry in the UAE said they are cutting off all trade with Iran. Matapos tamaan ng UAE, nung una ay hindi umano malaman ng UAE kung sino ang umatake sa kanila, kung Iran ba o grupong Houthi sa Yemen. Ngunit sa huli ay natukoy ito ng UAE at ang Iran nga. Ngunit ayon naman sa Foreign Ministry ng Iran, abay wala umano silang kinalaman sa missile attack na yan. Ngayong tapos na ang ceasefire sa pagitan ng Iran at Amerika, sa ngayon ay wala pa ring aksyon ng Amerika laban sa Iran. Pero sa isang footage na inilabas ng US Navy Mass Communication Specialist habang papalapit ang carrier strike group sa Arabian Sea na pinangungunahan ng USS George Washington ay nagsasagawa na sila ng flight deck operation.